Pinalutang sa social media ni former Senator Laila de Lima na si Tatay Digong daw ang mastermind sa pinakamalaking plunder case sa ating bansa sa COVID-19 pandemic noong 2020. Inutos daw ni Tatay Digong sa Department of Health na i-transfer ang 47 billion peso sa Departamento ng Budget and Management o PSDBM sa pamumuno noon ni Christopher Lawrence Lao. Grabe ito si Senador De Lima, no? Alam naman natin na ipinakulong siya ni Tatay Digong ng 6 na taon sa kasong Queen of all drug lords sa ating bansa na sinasabi di umano'y protector siya ng mga drug lord sa ating bansa sa pagpapakalat ng droga buong Pilipinas. Ito naman si dating Senadora Laila de Lima. Alam naman niya na nagkaroon na ng Senate inquiry dito nung panahon ni Tatay Digong at tumarap na nga sa mga senador si former Health Secretary Francisco Duque at itong nga si Francis Lawrence Lao na sinasabi na di umano'y sila ang may pakana ng pinakamalaking korupsyon sa Department of Health papunta sa PSDBM nung panahon ni Tatay Digong Duterte. Alam naman natin na sa susunod na taon ay magkakaroon ng midterm election at nagpupustura na ang mga tatakbong senador sa magkabilang panig sa panig ni PBBM at sa panig naman ni Tatay Digong Duterte na ito naman si Senadora o dating Senadora Laila de Lima ay nag-iingay din na sinasabing anumang oras mula ngayon ay itatalaga daw siya ng Department of Justice bilang Secretary. Kaya nga nung umupo si Tatay Digong ay kinasuhan niya ito sa sinasabing protector daw ng mga illegal na droga sa ating bansa. Ngayong nakalaya na si former Senador Laila de Lima ay may plano itong gumanti kay Tatay Digong at nagsasalita nga ito sa social media na sinasabing ito nga daw ang mastermind sa mga naglalaking ang plunder na naganap daw nung panahon ng COVID-19. Bakit ngayon ka lang nagsasalita, Senadora de Lima? Bakit hindi nung nakakulong ka, nung nagkaroon ng Senate inquiry, sana nagsalita ka na at sinabi mo sa buong bansa na si Tatay Digong ang mastermind? Bakit ngayon lang? Nakakapagtaka naman ang sabi ng ilang netizen at political analyst ay talagang may bahay politika ang ipinahihiwatig ni dating Senadora Laila de Lima at gusto nga daw itong gumanti kay Tatay Digong sa kanyang sinasabing pagkakakulong ng 6 na taon. Hindi rin natin alam ang takbo din ng pamahalaan ni PBBM kung sakaling ang paupuin nga niya si Senadora Laila de Lima bilang kalihim ng Department of Justice, bubuhayin kaya itong kaso na to? Kung meron naman silang malaking ebidensya, pwede naman nilang kasuhan na kagad at huwag nang daanin sa Senado dahil nga ang nangyayari lang sa Senate in aid of legislation, nagpapapogi lang yung mga senador at senadora sa mga pagtatanong sa mga naroon sa kanilang hearing. Si Tatay Digong, 79 years old na ito, nakakalungkot naman kung iharap pa sa Senado, na iimbestigahan pa. Ngayon wala na siyang immunity dahil hindi na siya presidente ng Pilipinas. Sana naman kung sinasabi nilang totoo ito, daan na lang sa korte at huwag nang isa-sensualize pa. Kasuhan na lang si Tatay Digong kung ito ba'y guilty. Sana naman na hindi ito isang propaganda lamang dahil nga sa darating na midterm election, sa mga sinasabing pag-i-endorse ni Tatay Digong ng kanyang mga senatorial candidate, laban naman sa partido ni Ferdinand Marcos Jr. para daw sa sinasabing banggaan ng pula at berde sa midterm election 2025. Ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimira, magmamatyat kung saan nahantong ito sinasabi ni
former Senator Laila de Lima na si Tatay Digo ang mastermind sa largest plunder case sa ating bansa.